Morning po guys, tayo po muna, babasa ng Bible. Tayo mag-pray muna guys. Ama namin Diyos, salamat po Panginoon sa biyayang pinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Ganun din po Panginoon, sa gabing iningatan niyo po kami, ang aking pamilya. Ganun din po Panginoon, ang aking mga followers, ingatan niyo po sila. Ganun din mga nanonood ng aking mga video, ingatan niyo po sila. At ang kanilang pamilya po Panginoon, ingatan niyo po sa maghapong ito, kung nasaan man po sila ngayon. Yun lang lamang po Panginoon. Maraming salamat po. Ito pong aking hiling sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po magbabasa ng Mateo 5, ang sermon sa bundok. Mapapalad ang dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Number 4, mapapalad ang nahapis, sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad ang mapagkumbaba, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Number 6, mapapalad ang nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Verse 7, sapagkat mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila'y kahabagan. Verse 8, mapapalad ang mga malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Yan guys. Verse 8, mapapalad ang may malinis na puso, ay mapapalad ang mga mapapayapa, sapagkat sila ay tatawagin mga anak ng Diyos. Verse 10, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Yan, tamo guys. Verse 11, mapapalad kayo sapagkat kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan ng pawang kasinungalingan dahil sa akin. Verse 12, magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inuusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Ayan guys, ang salita ng ating Panginoon. Turo tungkol sa galit. Verse 21, narinig ninyo na sinabi sa mga tao noon unang panahon, huwag kayong papatay, at sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Verse 22, ngunit sinabi ko sa inyo na ang bawat napupuot sa kanya kapatid ay mananagot sa hukuman, at ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid na raka ay mananagot sa Sanhedrin, at ang sino mang magsabi ng ulol ka ay magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. Verse 23, kaya't kung maghandog ka ng iyong kaloob sa dambana, at doon ay naalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anuman laban sa iyo. Verse 24 guys, iwan mo roon ang sa harap ng dambana ang kaloob mo, at humayo ka, makipagsundo ka muna sa iyong kapatid, at saka ka magbalik at maghandog ng iyong kaloob. Verse 25, makipagsundo ka agad sa nagsakdal sa iyo, habang kasama mo pa siya sa daan, baka ibigay ka ng nagsakdal sa iyo
sa hukom at ibigay ka naman ng hukom sa tanod at ipasok ka sa bilangguan. Verse 26. Katotohanan ang sinabi ko sa iyo, hindi ka makalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kauli-hulihang kusing. Yan guys. Turo tungkol sa panganay. Verse 27. Narinig ninyo na sinabi, huwag kang mangangalunya. Verse 28. Ngunit sinabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isa babae na may pagnanasa ay nagkakasala na sa kanya ng pangangalunya sa kanyang puso. Verse 29. Kung ang kanan mong mata ang sanhi ng iyong makakasala, dukitin mo ito at itapon, sapagkat mabuti pang mawala ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ay mapatapon sa impyerno. Verse 30. At kung ang kanan mong kamay ang sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang sa mga bahagi ng iyong katawan kaysa buong katawan mo ay mapunta sa impyerno. Yan guys. Turo tungkol sa paghiwalay ng mag-asawa. Verse 31. Sinabi rin naman, sino mang makipaghiwalay sa kanyang asawang babae, dapat niyang bigyan ito ng kasulatan ng paghihiwalay. Verse 32. Ngunit sinabi ko sa iyo na ang bawat nakikipaghiwalay sa kanyang asawa babae maliban sa makipagkikiapid at ang sinumang magkakasala ng pangangalunya. Yan guys. Turo tungkol sa panunumpa. Verse 33. Narinig din ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag mong sisirain ang iyong panata, kundi tuparin mo ang iyong mga pinanata sa Panginoon. Verse 34. Ngunit sinabi ko sa inyo na huwag ninyong ipanumpa ang anumang naging ang langit, sapagkat yun ang trono ng Diyos. Hanggang dito na lang po guys.